Nagpakita ang ating Pangulong Duterte, ang chairman ng PDP Laban, ng kakaibang tapang para sa ating lahat. And you know, facing your accusers is one of the hardest thing that anybody is about to face, no? Sa kahit sinong tao yan, normal man o nasa posisyon, ito ang isa sa mga ayaw na gawin at ayaw harapin ng tao. Pero si Pangulong Duterte, buong tapang, buong confidence na humarap siya sa kanyang mga accusers, even if he knows na this hearing was intended to pin him down. Ma'am, kagagaling lang ni PRD sa blockbuster na kanya pong guesting. Guesting yung tawag doon, o appearance? Appearance as resource person and as witness. Imagine, former president pumunta doon sa Senado, inimbitahan at mukhang ayaw umalis ni PRD doon. Nakulangan siya sa oras, ma'am. Nandun po kayo sa sidelines ng Pangulo. Ano po ang, ano nyo, ma'am, point of view ng mga panahong yon? Nasa kanan ako, o di ba? Anyway, sobrang ako ay nagagalak at nagpapasalamat sa nangyari na hearing. Historically, no, gusto ko itong bigyan ng diin because he is the only president who appeared in the Senate. Alam nyo yun, tell me who among those who were accused, Vice President, Presidente na nag-appear sa Senado para sa paglilitis sa kanya. And nagpakita ang ating Pangulong Duterte, ang chairman ng PDP Laban, ng kakaibang tapang para sa ating lahat. And you know, facing your accusers is one of the hardest thing that anybody is about to face, no? Sa kahit sinong tao yan, normal man o nasa posisyon, ito ang isa sa mga ayaw na gawin at ayaw harapin ng tao. Pero si Pangulong Duterte, buong tapang, buong confidence na humarap siya sa kanyang mga accusers, even if he knows na this hearing was intended to pin him down. Ma'am, meron tayong tinatawag na sa Mindanao, Visayas, Bisaya humor. Alam mo yun, naiintindihan mo kung nagjo-joke ba ito o hindi. Yes. Lalo na yung sagutan nila former President Digong at ni Risa Hontiveros. Anong tingin mo doon, ma'am? Kakaiba po talaga ang humor ng ng Bisaya. In fact, ako ay Bisaya din, no, taga Mindanao. Kaya hindi ako nagugulat sa mga sinasabi ng Pangulong Duterte, ng ating minamahal na Tatay Digong sa kanyang mga tinuran na mga salita doon sa Senado. In fact, marami siyang binitawang statement na kung hindi mo siya kilala, ang lagi kong sinasabi, when you speak with PRRD, know number one, his heart, know his mind, and know his intention. Tatlo yan na kailangang intindihin mo kay PRRD. Huwag niyong putulin ang kanyang salita based lang doon sa isang sentence, but take the totality of his statements dahil marami kang mapupulot at maraming pangaral na pwede mong makuha. Pero kung ang isang tao po, kagaya ng kay Senator Risa Hontiveros, who was already closed sa kanyang utak, no, kung ano yung paghusga niya sa pagkatao ni Pangulong Duterte, hindi talaga sila magkakaintindihan at hindi talaga niya iintindihin ang anuman ang sasabihin ni Pangulong Duterte. Ma'am, yung mga nangyari po ba sa Senate hearing, ito ba ay nakasama sa pamilya Duterte o nakabuti? Sa tingin ko po ay nakabuti. Hindi lamang sa tingin ko, paniniwala ko na ito ay mas lalong nakapabuti sa ating Pangulong Duterte. Alam nyo, nung pumasok si Pangulong Duterte, one thing was for sure na naramdaman ng lahat ng mga taong presente doon sa hearing na yon. President Duterte is a person to be respected. He is a person that knows his stand and he is a person who knows who he is. Napaka-importante po yun kung kilala mo ang sarili mo, alam mo kung ano ang purpose mo sa buhay, kung ano ang direksyon na gusto mong marating sa buhay. And that's very evident, no, doon sa pangyayari at doon sa hearing na yon. Hindi mo siya pwedeng ipin down, hindi mo siya pwedeng palikuin. Alam mo yon, yung iikutan mo siya, mas iikutan ka niya pag inikutan mo siya.
Ma'am, bago lang si partner Admar, yung pagharap po ba ma'am ni former President Duterte doon sa Senado, tingin mo makakatulong ito sa slate ng PDP Laban bilang ranking officer po ng partido sa darating po na 2025 midterm elections? Yes, it was very advantageous to the PDP Laban members who are running for the Senate particularly, no? Kasi national scene yon at napakita ni Pangulong Duterte not only his stand, his personal character, but also the programs that he has been pushing for during his administration, which also reflected the program and principles of PDP Laban. So ma-mention ko lang yung ating mga tumatakbong kandidato sa PDP Laban in the Senate, si Senator Bongo, si Senator De La Rosa, who were really excellent sa kanilang performance during the hearing. No? Gusto ko lang i-note, napakaganda ng speech ni Senator Bongo sa opening statement niya kung saan nilatag niya ang lahat ng mga naging programa and achievements of the Duterte administration when it comes to the war on drugs, particularly the surrender of the 1.6 million na mga kababayan natin who were drug users and drug addicts, which is incomparable throughout the world. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi throughout the world, no? And si Senator Bato de la Rosa, he was at his prime nung panahon na yon dahil maalam talaga siya because he is a former police, no? Head ng police. Kaya napakaganda ng kanyang mga katanungan, ng kanyang performance. Napakagaling ng ating mga senador and also Senator Robin Padilla at that time, no? And also nandun din present si Kuya Ipe to watch the proceedings of the Senate as well as our another senatorial candidate, Attorney J.V. Hinlo, and of course, yung dalawang abogado natin din na tumatakbo sa Senado, no, na si Attorney Jimmy Bondoc and Attorney Raul Lambino, who was monitoring through the television and the different And ito, totoo ang sinabi mo na nag-advantage ito sa ating mga kumakandidato because the power and the influence na ipinakita ni Pangulong Duterte doon sa hearing na yon will resonate also doon sa kanyang endorsement sa mga kandidato natin, not only in the national elections but also in the local elections. In fact, as Executive Director and Membership Committee Chairperson, ang dami kong na-receive na mga tawag at mga text messages, MJ, kung saan gustong magpa-adapt sa PDP Laban ng ibang mga kumakandidato na nasa ibang partido. Opo, Ma'am Astra, magandang gabi, maing gabi. Ang napansin kasi, siguro, yung iba, ang tingin nila, mayroong silent majority. Kasi lang, ang mga maiingay lang po, ito talaga mga kritiko ngayon at nabibigyan sila ng platform, lalo na sa mainstream media, sa pagtuligsa dito sa war on drugs. Pero nung nagsalita ang dating Pangulo, biglang nabuhay, naging aktibo ulit at buhay na buhay yung 8 out of 10 ng mga Filipino na nagustuhan nila ang pamamalakad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi mula noong nangampanya siya, even before pa, nung naging mayor pa siya, nung nangampanya siya for president, nung nahalal siya naging president, consistent yung kanyang messaging na talagang kakalabanin niya yung kriminalidad, kakalabanin niya yung mga drogista. Ganito rin po ba yung inyo pong tingin dito, ma'am? Hindi lang tingin, there's proof to it, no? Na nabuhayan talaga ang loob ng lahat ng ating mga kababayan. In fact, if you check across all social media of the different media outlets, anong klaseng estasyon, radyo man yan, television man yan, millions ang nanood ng live. And siguro sobrang happy ng mga senador dahil nasa limelight din sila. Ako naman ay gusto kong i-note din na thank you also kay Senator Coco Pimentel dahil despite sa history between PDP Laban and him, he was very fair in how he handled the hearing. And nakita nyo na ilang days na mula nung hearing,
kung magbasa ka ngayon sa lahat ng news items, nandoon at nakalagay talaga yung suporta ng mga tao at nakita nila na ito ang presidente na na-miss namin. And yung biro nga ni PRRD doon, no, na gusto ko hanggang alas 4 tayo ng madaling araw. In fact, isa sa mga inignore ni Risa Hontiveros na sinabi ni PRRD during that time is bakit natin hindi pag-usapan yung tungkol sa NPA, di ba? Kasi hindi lang war on drugs ang merong casualties. Even yung tungkol sa mga rebelde at NPA na gusto nating mawala na dito sa ating bansa, napakarami ng mga casualties pero hindi ito iniimbestigahan ni Senator Hontiveros. Pero tayo na mga sumusunod sa batas, tayo na ordinaryong mamamayan, lahat tayo ay gusto ng mapayapang lugar, mapayapang bansa kung saan tayo ay namumuhay na may saya at ligtas.